Bakit ang tagal mo bago magrelasyon ulit? Kasi ako minsan hindi ako naghahanap. Galing ako sa matagal na relasyon? Yeah. Unang-una, mahirap kalaban ng anak. Kasi doon pa lang sa babae, pangalawa ka na eh. Pag nagkaanak pa yan, bababa ka pa lalo. Nung nasa Dubai ako, hindi ko akalain kilala pala ako sa Dubai. Ang laki ng ulo ko. Sila rito, Jex, umuwi ka na. So feeling ko, ay, kailangan ako ng showbiz update. Nung bumalik ako, grabe ang bash. Walay ka na. Umalis ka na dyan. May time na na-upset si Papa O, napagod. Kasi sanay si Papa O na, anong sasabihin mo rito? Wala akong masabi. Winoke-outan ako ni Papa O. Ang mami ko, wala na. Ang mama ko, tumira sa States ng 20 years. Umuwi siya rito, may sakit na siya. Alam mo, sinabi sa kanya ng doktor, ayaw niya sabihin sa akin. Alam mo ba, ang mama mo, diagnosed na stage 4 breast cancer. Papasok pa lang ang 2018. Grabe yung binibigay sa aking blessings. Racket. Tapos, yun yung kapalit. Nakakadumi lang siya pag nandyan ako. Isa to sa hindi ko makakalimutan kasi pag numudumi siya, dudukutin ko. Isip ako ng isip, Lord, pinauwi mo ba yung nanay ko? Pero parang pinakita mo lang siya sa amin. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. At ang aking guest ngayong araw na ito ay isang babaeng palaban. At syempre, ang napakaganda ng pangalan niya sa totoong buhay, si Clark Leonel Chinel, pero mas kilala natin sa Tita Jegs! Ang ganda ng babaeng palaban, no? Oo. Tapos Clark Leonard talaga. Diba? Yun ang talagang palaban, Miss Ay. Bakit mo naisipan, Tita Jegs? Sino nagbigay sa yung pangalan na yun? Yung Jegs, nung college ako, wow, nag-college. Then nung college yun, kasi Miss Ike, ako nung nag-aaral ako nung college, medyo may pagka-social climate. Gusto ko yung lumalabas kami, nagmumall. Ngayon meron dong isa na mayaman kong friend. May best friend siya na taga-Bisaya, na Jigs ang pangalan. Okay. So ngayon, ang laging tinatawag daw nun is Jegs. Kamukha ko daw. Tinatawag nila akong Jegs. So niyakap ko na yung Jegs. Yung Tita Jegs naman, galing yan sa mga ka-work ko sa comedy bar. Comedy bar? Kasi ang hilig ko yung alam mo naman yung Tita! Ay, eto na, Tita. Tapos, aanahin ko na. Harbatan ko na. So, Tita. So, yun na lang yung inano nila. Ba't di ka na lang mag-Tita Jegs? So, mahilig kang mang-tita. Pero, bago ka naging artista na at naging isang showbiz correspondent, di ba? Nag-ano ka muna, manager sa comedy bar. Comedy bar, Oo. yes. Anong comedy bar to? Yung Punchline and Lapline. So, bilang manager, dun ka rin na-discover as one of the hosts? Hindi ako nag-host talaga dati. Na-practice lang ako nung napunta na ako dito sa Showbiz Update. Hanggang sa pin-practice na ako ni Mama Loy dahil may events, di ba si Mama Loy? Pag niya, alika nga samahan mo ko, doon ako na-practice talaga. Tapos, aside from being a manager, Tita Jegs, di ba, naging PA ka ni Ethel Buba. Ethel and Mime. Mime. Naka-10 taon ako sa kanilang dalawa. Wow, ang tagal. Pero palitan yun. Hindi naman sila naging maingat na sa'yo na, uy, huwag tayo mag-usap dalan dyan sa Tita Jegs, baka chismis tayo. Wala namang ganon. May ganyan, pero joke lang. Alam mo yung kasi sa amin naman, alam na, ay, andyan si Jegs. Naku, baka i-chismis tayo niyan, ganyan. Pero joke lang. Para paano yun kapag binabalita mo, minsan yung mga mismong mga kaibigan mo na, ay, alam naman ni Papa, pag minsan mga friends ko, minsan di ako kumikibo. Ganun lang ako, neutral lang. Yeah. Meron ka na bang instance na meron kang binalita and then nakita mo yung taong binabalita mo and then nagkaroon na kayo ng animosity or ilangan? Merong ako, nakita ko, pero bago pa nag-viral yung issue. Pero yung nilapitan niya ako, sabi niya, ay, alam mo, gustong-gusto kita, lagi kitang pinanonood. Tapos ako naman, na-starstruck siya, syempre, parang, ay talaga ba? Eh, dati ikaw lang yung pinapanood ko, tapos ngayon ako na yung pinapanood mo. Tapos biglang naging viral siya, naging So, parang, di ba parang nung kailan lang gustong-gusto ka niya. Tapos ngayon, binabalita mo na. Medyo, syempre, hinihingi rin namin yung side niya, pero hindi rin siya sumasagot. Parang na-awkwardan lang ako na, paano ko ba iaano to? So, behind that happy disposition sa buhay, Tita Jegs, anong kwento ng buhay mo? Kasi, nabasa ko, gimikera ka, puro happy, naging manager ka, naging PA ka ng mga masasayang tao. Pero ikaw, ano talaga yung kwento ng buhay mo sa likod ng lahat ng ito? Dati kasi
nangangarap ako talaga na mapunta sa mga showbiz, ganyan. Tapos hindi ko akalain na napunta nga talaga ako. Kasi parang feeling ko dati, ang layong mangyari. Hindi ko akalaing mangyayari talaga. Fan kanino nun? Sino yung pinapangarap mo na, gusto ko one day ito makita tong taon to? Claudine Barreto talaga. Ginagaya ko talaga yun dati. May love life ka yan, Tita Jegs? Ngayon wala. Kasi, pero kailan yung last na relationship mo? Tagal na. Siguro 2020 pa yung huli. Bakit ang tagal mo bago magrelasyon ulit? Kasi ako minsan hindi ako naghahanap. Wow! Yes. Kasi si Josa, magkaiba naman kayo. Ako hindi ako naghahanap kasi naniniwala ako kung ibigyan ka, darating. Ganun. Kasi sa lahat naman ng naging karelasyon ko, hindi ko hinanap. Hindi ka na po pressure sa ganon? Hindi. Okay lang ako. Tsaka galing ako sa matagal na relasyon? Yes. Gano'ng katagal yun? 12. 12 years? And then, anong rason bakit biglang nag-part ways yung 12 years? Hindi ko kaya, Miss Charot. Hindi. Nagpamilya na. Unang-una, mahirap kalaban ng anak. Kasi, sabihin na natin, doon pa lang sa babae, pangalawa ka na eh. Pag nagkaanak pa yan, bababa ka pa lalo. Magpasalamat ka na lang, meron ka pa rin space sa kanya. Pero sa estado ng buhay nyo, di ba? Tanggap mo ba na darating ang time na hindi din ikaw ang pipilian kapag talagang lalaki ang ano? Miss Ike's, ewan ko, sa lahat kasi ng naka-relasyon ko, wow, kalma dami. Hindi. Naka-apat naman ako. Sa lahat naman, lahat may girlfriend eh. Do you also wish and pray someday na makahanap ka ng talagang papakasalan? Doon ka ba patungo sa journey na yon? Actually, Miss Ike's, na ikukwento ko, meron kasi akong naging niyaya na ako mag-live-in. Pero iniisip ko, naku, live-in na yung gusto nito. Parang, syempre, lagi kayo nag-check-in. Parang ang sabi niya, nasasayang yung pera, ba't di ka na lang mag-rent ng room? Ang sa akin kasi, Miss Ike's, parang maiiba yung diskarte ko sa buhay. Mas masarap kasi yung para lang tayong mag-boyfriend and girlfriend. Kesa yung para na kayong mag-asawa. Kasi magkakakitaan na kayo ng ugali. Unless yun talagang gusto mo. Pero ako kasi, okay lang ako ng para lang tayong mag-boyfriend and so, girlfriend. wala ka pa dun sa settling stage? Wala. Tita Jex, is that the reason why you're very attached to your pets? Yes. Not many know na ang dami mong alagang pusa at aso. Ang aso ko is 20. So, 20 dogs and then ilan ka? 15. So, ikaw, ang lahat ng kita mo is sa'yo lang napupunta? Or may tinutulungan ka pa bang Ang papa ko may iba ng family. Pero nakakausap mo pa rin yung tatay mo? Yes, nakakausap. Okay naman kami. Tanggap niya ikaw? Yes. Actually, mas favorite ako ng tatay ko. Kasi parang nagkaisip ako, ganito na ako eh, parang nagkaka-crush na ako sa lalaki, gano'n. Tapos ang hinihiling ko lagi sa tatay ko, parang, pa, bili mo naman ako ng bag na pink. Bibilan niya akong bag na pink. Talaga? Oo. Hindi ko naranasan sa tatay ko, even sa mga tito ko na binugbog ako, na magbago ka, gano'n. Wala. Nanay mo, tanggap ka rin? Yes. Kasi ang nanay ko, OFW. So, pag nagpapadala yan ng package, make-up o kaya panty, yan, nakalagay sa akin talaga. Oo. Ang mami ko, wala na. Naano siya sa breast cancer noong 2019. Is that the reason why also you're very active sa foundation ni Mother Audrey Casuso? Isa yun. Because it's close to your heart? Mama ko. Kasi ang mama ko tumira sa States ng 20 years. Tapos, umuwi siya rito, may sakit na siya. Alam mo, sinabi sa kanya ng doktor, ayaw niya sabihin sa akin, pag-nanay, ayaw niya sabihin sa akin na may sakit siya. Nalaman ko lang sa ninang ko na, alam mo ba, ang mama mo, diagnosed na stage 4 breast cancer. Tinawagan ko yung nanay ko. Umiiyak na ako. Sabi niya, ba't ka umiiyak? Ganyan. Ba't di mo sinasabi sa amin na may sakit ka? Sabi niya, hindi pa naman sure. Sabi ko, anong hindi pa sure? Magse-second opinion. Ganyan. So, kumapit pa rin ako dun sa sinabi niya, baka nga misdiagnosed. Pero kasi, hindi ko masasabing misdiagnosed kasi 2014, tinanggal niya yung isa niyang breast kasi meron na. Ang mali ng nanay ko, hindi siya nagpapacheck up. Masyado siyang naging sa work. Tapos, ayun na nga, 2018, ang lang, kasi parang papasok pa lang ang 2018. Grabe yung binibigay sa aking blessings. Nakapag-ipon talaga ako ng bonggang-bongga. Tapos, doon kami nakalipat sa bahay namin. Doon ako nakakuha ng kotse. 2018 yun. Tapos, yun yung kapalit. Tapos, nung sunod namin pag-uusap, yun na yung sinabi niya, uuwi ako. Kasi sabi niya, gusto ko dyan. Tapos, binibiro niya pa kami, aalagaan mo ba ako? Ganyan. Tapos, sobra pa rin, tuloy-tuloy yung blessings. Talagang, ang daming binibigay sa akin. Talagang bonggang-bongga. Yun yung year ko dapat na masasabi ko. Kaya yung dumating yung nanay ko, November siya umuwi. Sinabihan niya kami na, sabi ng doktor, 6 months lang. Okay pa siya, nakakalakad pa, Miss Ice. Ganun kabilis. After a week, hindi na siya makatayo, hindi na siya makalakad. Tapos sabi ko pa nung una, baka umaarte ka lang, baka kaya mo. Tapos sobra ng sakit niya. Hirap na siya talaga, Miss Ice. Tapos dinala namin ng ospital. Pagkadala namin ng ospital, doon nga sinabi sa amin na kumalat na, nasa lungs na daw.
daw. Pero hindi ko pa rin sinasabi sa nanay ko. Hanggang sa, doon ko naranasan. Kasi umuwi yung kompleto kami, nandito yung nanay ko. Magpapasko at bagong taong kami. Pero wala kaming picture na buong pamilya kakasama. Kasi sinasalubong namin yung bagong taon, umiiyak ang nanay ko. Sobrang sakit. Sabi niya, ang sakit. Hindi ko kaya. Sabi ko, ano ba nararamdaman? Bagong taon to putukan. Hindi namin magawang mag-picture. Kasi talagang kami magkakapatid eh. Tapos, in emergency na naman na. Doon naman namin nalaman, meron na siya sa buong. Ang buong pala, isa sa pinakamasakit, cancer. So, yun pala iniiyak niya. So, nagtagal din siya sa ospital hanggang umuwi ulit. Tapos, February naman, 14, nasa concert ako ni Meme, ni Ate Regine. Alam mo yung, ang ganda ng mga kinakanta. Pero yung utak ko nasa bahay, isip ako ng isip, Lord, pinauwi mo ba yung nanay ko? Pero parang pinakita mo lang siya sa amin. Hindi namin siya na-enjoy. Kasi gusto naming magbiyahe. Hindi niya na kaya kasi nasasaktan. Pero mo dadalhin ko lang siya sa mall. Ang bilis niyang napapagod. Anak, pagod na ako. Tapos manghihiram ako ng wheelchair. Yung ganun. Tapos, anak, uwi na tayo. Naguguluhan siya. Naiirita siya. Pag may sakit ka daw kasi na ganun pala, iba-ibang nararamdaman mo. Minsan giniginaw ka. Minsan naman init na init ka. Tsaka noon, ang nanay ko, pag nag-request sa akin na baka pwedeng wag kang pumasok sa work. Kasi panggabi ako eh. Kapaalam ako, di mo na ako makakapasok. Kasi naintindihan naman nila kasi ngayon lang umuwi yung nanay ko, alagaan ko muna. Sige, ganyan. Tapos nung February 14, umaga na ako umuwi. Kasi ayokong umuwi ng bahay. Nang nakikita siya, nalulungkot ako. Gusto ko pag uwi ko ng bahay, pagod na ako. Yung itutulog ko na lang. Pupuntahan ko lang siya, sisilipin. Pag okay siya. Ang nanay ko kasi parang pag nakikita ako, parang nakakakita ng santo. Anak, ganyan-ganyan. Kasi Miss Ikes, nakakadumi lang siya pag nandyan ako. Hindi niya na kayang ilabas. Wala sa aming magkakapatid ang gumagawa. Ako lang, dinudukot ko yung dumi niya. Isa to sa hindi ko makakalimutan kasi pag numudumi siya, dudukutin ko. Tapos grabe yung ginhawa, yung mukha niya, nahirap na hirap. Tapos pag sinabi niya, anak, nadudumi ako, dudukutin ko yun, Miss Ikes. Tapos doble ang amoy. As in, pero dahil nanay ko siya, hindi ko magawang yung magduduwal sa harap niya. Kasi ang nakikita ko yung parang trophy sa akin, pag nakukuha ko yung dumi, yung ginhawa. Sinasalo mo. Oo, tapos yun yung parang pinaka-prize ko. Parang sasabihin niya, anak, salamat Tapos makakatulong na siya. Kaya ganun siya. Wala kasing nakakagawa sa amin. Kaya minsan pag nagre-request siya, feeling ko na, anak, baka pwedeng wag kang pumasok. Feeling ko baka madudumi siya. Wala siyang matawag. Kasi meron akong mga kapatid, saglit lang. Hindi nila kaya talaga. Ako talaga yung nakakagawa lang sa amin magkakapatid. Tapos eto na, yung February 14, Valentine's, pinagod ko talaga yung sarili ko. Pag uwi ko ng bahay, sinilip ko siya, tulog. Umakyat na ako sa kwarto ko. Tulog ako. Yung kapatid ko lalaki na brusko. Ginising ako, umiiyak. Sabi niya, si mama, sabi ko, bakit? Akala ko nga, wala na. Siyempre na, balik was ako. Alam mo ba, Miss Ikes, pagbaba ko, nilalaro niya yung laway niya. Tapos, nakatingin lang siya sa... Tapos kahit anong ganun, hindi siya dumitingin sa amin. Tapos, Ma, kilala mo pa ba ako? Ma, kilala mo pa ba ako? Ganun lang siya. Nilalaro niya lang yung laway niya. So, tawag kami, buti na lang, itong mga pinsan ko, mga opisyales dito sa... Kasi bago lang kami lipat doon eh, sa Uyo, sa malapit sa iyo. As in, buwan pa lang. So, wala pa akong kilala. So, lahat ng kakilala namin, nandito lang sa barangay ng mga pinsan ko na mga opisyales ng barangay. So, sa kanila ako humingi ng tulong kasi, Miss Ikes, yung naipon ko noong 2018, nung na-hospital siya ng December, January, ubos talaga. As in, ubos. Etong February 14, emergency, tinawagan ko yung mga pinsan ko, kailangan ko ng ambulansya. Wala na akong pambayad. Tapos, sabi ko kay MC ng Bex Battalion. Tinawagan ko. Kasi ang kuya niya, ENT head sa PGH. Alam ko kasi pahirapan sa PGH bago kay admit. So, tinawagan ko siya. Niiyak na ako. Tulungan mo naman ako. Wala na akong pera. Tapos, sa kanya, gusto kong dalhin yung nanay ko sa ospital. Kasi ganito. O sige, anong ambulansya, anong number, ganyan. Tatawagan ko yung kuya ko. Dalhin mo sa ospital. Tapos, ang nakakatuwa lang sa mga kaibigan, yung jegs. Lakasan mo loob mo, ganyan. Kasi alam nila eh. Naiintindihan nila, Miss Ikes. Kahit sa work, alam nila, nagbabantay ako ng prime time kunyari. Nahayaan nila ako, sige matulog ka dyan. Sa dressing room, natutulog ako. Tapos gigisingin nila ako, tapos na yung set. Tapos alam nila, magbabantay na naman ako sa ospital. Ganun yung naging buhay namin. Parang routine, no? Oo. Tapos ayun, dadala siya sa ospital. Ito yung isa rin sa ng puso ko, yung hindi niya kami kilala. Tapos ang nanay ko, konting hawak, aray. Kasi nga, masakit yung sa bone. Pero nung time na to, dito ko iyak ng iyak kasi nung binuhat siya sa kama, tapos nilipat sa stretcher. Wala siyang ginagawa kundi
Wala siyang nararamdaman. Tapos sabi ko sa mga kapatid ko, mauna na kayo, susunod ako. Kasi asikasuhin ko muna rito sa bahay. Kasi wala kaming yung namin. May mga pamangkin pa ako nag-aaral, sa akin din nakatira. Sabi ko, susunod ako, paasikaso kasi andun yung kuya ni MC, nakakahiya naman na masyado tayong pa-VIP, di ba? Humingi na nga lang tayo ng pabor, ganyan. Ayos naman yung nanay ko. Sabi ng kapatid ko, ma, hindi pa rin kami makilala daw. Tapos meron dong chapel, yung kapatid ko na Bruce ko, sabi ko sa lalaki, lumuhod siya. Sabi niya, alam mo ko naman, nakukunin mo na siya. Pero gusto ko naman makilala niya muna kami. Habang nagdadasal siya, tinawag siya ng nurse. Hinahanap po kayo ng pasyente niyo. Tapos, bakit siya naghanap? Nagulat yung kapatid ko. Tapos pagpasok niya, which is parating pa lang ako nito, wala pa ako sa ospital. Pagpasok niya, naghahanap ng taho yung nanay ko, tsaka lugaw. Gutom na gutom. Ibili mo ko ng taho kasi yun lang ang nakakain niya. Hindi siya pwede ng mga solid-solid. Pero hindi pa siya intubate. Hindi pa, wala pa. Ayun, tapos nagtagal kami sa ospital hanggang di na siya nakauwi. Yung journey mo yan, after ng ilang hospitals, ilang months yon? Unang dala namin sa ospital sa kanya, November. Pero mga ano-ano pa lang to, mild na sakit. Pero yung December na sunod-sunod, yun na yung kumakalat na paunti-unti. Tita Jegs, kung binibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon, kasi sabi mo yung bagong taon, hindi kayo makapag-picture taking man lang. Kunyari, bibigyan ka ng Panginoon ng isang bagong taon ngayong taon na kasama mo nanay mo, anong una mong gagawin? Siguro picture kami buong family. Kasi yun yung wala. Kasi ngayon, pag binabalikan ko yung mga bagong taon, syempre makikita mo yun. Naiiyak pa rin ako. Kasi sabi ko, biruin mo, wala kaming picture talaga. Sayang kasi ang tagal niya Ang tagal niya sa Amerika. Tapos umuwi siya, may sakit na. Hindi man lang namin na-enjoy. Gusto kong bumiyahe. Gusto ko siyang dalhin sa kung saan. Hindi niya na kaya. Kasi nasasaktan na siya at napapagod siya agad. Gusto ko sana ngang kung medyo gusto ko siya ilabas, ipasyal, sa ibang lugar, yung ganun. Pero wala ka namang pagsisisi ng mga bagay na hindi mo nagawa para sa nanay mo. Kasi pag nag-healing siya ng ganito, andun ako. Tsaka yun nga yung pag-aalaga na binigay mo sa kanya hanggang kaya sa huling sandali. Wala akong guilt na hindi ko siya ginanyan. Wala. Kasi alam ko namang nagawa ko yung part ko, kahit maiksi. Best lesson learned in life? Siguro yung i-enjoy mo hanggang nandyan. At saka ako, Miss Ikes, ngayon hirap ako mag-ipon. At saka ngayon, pag may parang feeling ko lang, pag may natatanggap akong malaki, baka may kapalit. Yes, yun ang laging pumapasok sa isip ko. Kasi nadala ako doon. Pero minsan may tanong din ako na, bakit di mo ako pinayaman? I mean, bakit di mo ako binigyan ng ganito talaga? Kasi feeling ko lang to sa akin. Pag may ganito ako, masaya na ako, kontento na ako. Pero minsan, inaano ko, hindi ka pa ba masaya? Kasi ngayon, hindi ka mayaman, pero nakakain mo gusto mo. Nabibili mo din ang gusto mo, yes. Jegs. May kotse ka naman. May bahay kang inuuwian. Napapakain mo naman yung mga aso mo. Wala ka lang jowa. Pero yung, alam mo yun, yung parang, siguro ito nga ang ni Lord na, hindi ka pa ba masaya? At saka, Miss Ikes, yung parang, hindi ka man mayaman, pero marami kang kaibigang mayayaman. Oo, na hindi ka pinapabayaan. Yes. Oo. Alam mo ba, Miss Ikes, naniniwala ako, lahat talaga binigay sa'yo ni Lord ng may dahilan. Kasi, dati, pinipilit ako ng mga kaibigan ko magkotse. Kasi sayang daw yung kinikita ko. Sabi ko, hindi ko naman kailangan, masaya na ako ng pag-grab-grab, magkotse ka. Pinagdasal ko yun kay Lord. Sabi ko, Lord, kung bibigyan niyo akong kotse, ibigay niyo. Pero yung kakayanin ko, ganyan. Binigyan niya akong kotse. 2 years and a half pa lang yung kotse, nag-pandemic, nawalan ako ng work. Inisip ko, bitawan ko yung kotse ko. And that time, pandemic, kailangan natin ng sasakyan. Correct. At saka galing ako dun sa wala. Dahil namatay ang nanay ko mo, Tsaka Miss Ikes, sorry, ito rin yung pasasalamat ko sa lahat ng kaibigan ko at katrabaho. Kasi, ang request ng nanay ko, ilibing siya sa lawn. Ayaw niya nang sunugin siya. Ayaw niya nang sa nicho. Gusto niya sa lupa. Kaya nung namatay siya, kinausap ko siya. Sabi ko, Ma, kung gusto mong mabigay yung tulungan mo kami. Alam mo, Miss Ikes, wala kaming kahit wala akong pera. Pero nakabuo ko ng 300. Wow, praise God. Nabigay ko lahat ng request niya. Sorry, yung mga bisita ko, hindi nagutom. Ganun. Yung sabi ko, yun talaga siguro nga, pag pinagdadasal mo. Na-share ko lang yun. Yun nga, yung sinasabi ko. Kaya rin ako napunta rito dahil sa pagdadasal. Na-stress na ako, dumarating na yung mga bill. Tapos, doon ko na yung kotse. Siguro, isuko ko na lang. Pero hindi, Miss Ikes. Merong established na karinderya. Sabi ko, siguro ko dito, invest. Kasi ito yung malakas na yun. Mo yan, di ba? Oo. Ang di ko lang naisip, Miss Ikes, pandemic pala. Siyempre, ang pasok ng office nun, skeletal, di ba? Yeah. So, hindi na ganun kabongga. Pero ang habol ko nun, maibalik ko lang sana yung monthly ng pambahid ko ng kotse. Kasi yun yung ginagapan ko talaga, kotse. Hanggang sa, nagpupunta ako sa bahay ng Beck Battalion. Tapos natutuwa ako, nagbablog sila. Tapos nag-guess ako sa vlog nila. Hanggang sa meron akong friend namin ni Papa Papa OG, common friend namin, galing Amerika. Tinawagan ako, friend, nasan ka? Ganyan. Andito ako sa karinderya
karinderya, hindi siya makapaniwala. Totoo ba? Nagkakarinderya ka? Tapos sabi niya, gusto mo sumama? Magkikita kami ni OG. Kasi may business akong iyaan sa kanya. Ay, Miss Ikes, noong mga panahon yun, excited tayong lumabas. Sige, sige. Alam mo yun, office shop lang kami, pero yung outfit ko talaga, yung acting na acting. Doon kami nagkita ni Papa O. Tapos sabi niya, ano ginagawa mo? Alam mo na si Papa O, pag nakikita ako niyan, ayan na naman, bubuduli na naman ako niyan. Si Papa O kasi randomly, pag nakikita ako niya sa kalye or sa simbahan, inaabutan talaga ako niyan, kahit di ako manghingi. Yung nakikita niya na agad sa akin na, ay, tapos, nung nagkita kami, tawa na ako ng tawa. Tawa na rin siya ng tawa kasi nga, ano ginagawa mo rito? Pero ang purpose ko nun talaga, ipa-vlog yung karinderya. Gusto kong makilala yung karinderya. Kasi siya magiging avenue para sumikat. At kasi saka food vlogger siya nun, di ba? tsaka that time, wala akong ginagawa sa bahay kundi manood ng mga vlog. Tapos pinanonood ko sila. Ang lakas ng channel ni Papa O, no? Sabi ko, ano mo naman. Para sana yung mga online, mga delivery, di ba, na makita. Tapos, doon niya ako inalok. Gusto mo mag-vlog? Tapos sabi niya kay Directo, Direko, pwede natin tong i-vlog. O pwede, ganyan. Doon ako nagsimula. Nilakasan ko yung loob ko. Kasi nga, ang gusto ko noon, sabi ko noon, nandito ako sa vlog para sa pera. Kasi kailangan kong bayaran yung mga bills. Yung kotse, tsaka ano. Wala na akong pera talaga. Ang laman ng bangko ko. Maintaining. So, doon ako nag-start. Kasi doon ko nga nasabi na, ang galing, no? Binigay mo nga yung kotse. Binigay mo talaga yan. Kasi alam niyang kaya mo. Kaya sabi ko, ngayon, pag may gusto kong gawin or decision sa buhay, sabihin ko muna sa kanya. Alam mo, Miss Ikes, galing akong Dubai, ang dami kong pera. Ang lakas nung channel ko noon. Ang laki ng kinita ko, naisipan ko kumuha ng bagong sasakyan. Kaya mo kung gaano ko kaano. Pag marami akong pera, yung para ako kasing nagre-revenge. Alam mo yung Miss, di ba, ang tagal natin, di ba? Tapos, tsaka nawalan ka kasi ng mahal sa buhay. So, feeling mo yun ang outlet na magpapasaya sa'yo. Sabi ko, gusto ko nang bumili ng bagong sasakyan. Yung magpapasaya. Kaya lang, hindi ko pa tapos itong bago kong sasakyan. Sabi ko, paano kaya ito? Pasalo ko na lang muna sa kapatid ko na nasa Japan. Sabi niya, o sige, nag-okay na kami. So, nag-apply na ako. Alam mo ba, Miss Ikes, hindi ako na-approve. Yung kapatid ko ngayon, nagka-problema sa Japan. So, buti na lang, hindi ako na-approve. Kasi kung na-approve ako, at nagka-problema sino sasalo nung sasakyan ko? At ang ending, mahahatak pa tong isa kong sasakyan. So, ginaid ka ng Panginoon sa maling desisyon. Talaga, grabe, pinagdasal ko yun. Ganito ang dasal ko, hindi nga kung ibibigay mo. Ang dasal ko, Lord, kukuha ako ng sasakyan. Kinukwento ko sa kanya, hindi ako nagpapaalam. Pero hindi siya pumayag. So, ngayon, ang lesson ngayon, Jex, when you pray, you ask for forgiveness. You ask for His opinion and signs if it's really meant for you. Yes, ganun ako, Miss Ikes. Ganun na ginagawa ko. Pero ang maganda sa'yo, no? You always pray and lift up to Him, di ba? Yes. Hindi man ako yung tulad ni Diyosa na laman ng simbahan. Pero ako talaga, gusto ko, Miss Ikes, na nagsisimba. Nung nagkakotse ako, Miss Ikes, lagi kong niyayaya yung mga pamangking ko. Kung saan-saan kami nagpupunta sa simbahan. Sa Antipolo, sa mga Regina, yung sa Tanay. Gusto ko yung gano'n, nagsisimba lagi. Tsaka parang feeling ko yun yung food ko for my soul. Kasi feeling ko minsan, okay ako, may pera ako. Pero parang may kulang. Hindi ako happy. Tapos sisimba ako, yung pala yung kulang. Gutom yung soul ko. Ang ganda, no, ng storya ng buhay mo, Tita Jex, no? Bumagsak, lumagsak, bumangon, eto, ulit na naman, and then hindi ka nawawala ng pag-asa and everything. Sa Diyos mo talaga pinapaubaya, di ba? Totoo naman kasi kaya nga tayo naging tao lang di ba? Kasi may mas above sa atin at yun ang Panginoon na magli-lead para sa right direction, di ba? Tsaka, ang ano ko nga sa kanya, kaya pala hindi mo ko pinapayaman, baka mag-iba ako. Ganon, Miss Ikes. Oo, no? Kasi nung nasa Dubai ako, which is kaya nakapasok si Diyosa and feeling ko binatukan niya ako. Na-stranded ako doon. Hindi ko akalain kilala pala ako sa Dubai. Ang laki ng ulo ko, yung dami kong regalo tatanggap. So, sila rito, Jex, umuwi ka na. So, feeling ko, kailangan ako ng showbiz update. May ganun ako, Miss Ikes. Gumanon ako. Nung bumalik ako, grabe ang bash. Walay ka na. Umalis ka na dyan. Hindi ka na nakakatawa. So, you read comments? Yes. May time pa na umiyak ako kay Mama Lo. Naiyak na naman. Alala ko to. Kasi may time na na-upset si Papa O. Napagod. Siguro masyado ko na-relax sa Dubai. Kasi sanay si Papa O na, anong sasabihin mo rito? Wala akong masabi. Nabablangko ka? Nabablangko ko. Kasi para akong bumurol. Parang, masyado pala akong naging winout-outan ako ni Papa O. Pag walk-out ni Papa O, sinundan ni Mama Loy. Tapos, ang sabi daw ni Papa O, kakapagod, Loy. Natutuyo ako. Pagbalik ni Mama Loy, alam ko na ako. Kaya ako walk out. Umiyak ako. Naisipan ko mag-resign. Kasi feeling ko, baka mas mahal na ng tao sila Diyosa, si Brenna. Kasi makikita mo sa comment, alis ka na dyan. Hindi ka naman nakakatawa. Okay pa si Diyosa, tsaka okay pa yung mga kwento ni Diyosa. Okay yung banat ni Brenna. Kaya naman ni Brenna yung mga ginagawa. Ganun, Miss Ikes. Ang sakit, sobrang sakit. Tapos sabi ko kay Mama Loy, kung napapagod na rin si Papa O, siguro resign. Maya, bakit? Ano ka ba? Lahat naman tayo dumadaan sa ganyan. Siguro lang, ngayon, nangangapa ka lang. Alam mo, Miss Ikes, nung umuwi ako noon,
ngayon, siguro mga ilang araw na hindi muna ako isinalang. Hinayaan ko muna sila. Pero pinanonood ko sila, Diyosa. Nagpunta ako ng comedy bar. Sabi ko, baka dito ko or di man comedy bar, nagpupunta ako ng Bex Battalion. Kumukuha ako ng, kasi pag nasa kanila ako sa kanila, pag nasa kanila ako, iba, nag-iiba. Well, napapansin naman ng mga followers na, pag kasama mo yung Bex or bakla ang kasama mo, iba ka. Parang lumalabas yung pagiging ano mo. Yeah, yung creative juices mo kasi nabubuhay ulit. So, doon ako tumambay-tambay bago ako bumalik. Tapos nagdasal ako noon. Sabi ko, Lord, kaya mo siguro ako rin hindi pinapayaman ng bonggang-bongga. Kasi baka magbago nga ako. Baka hindi ako love ng mga friends ko ngayon. Kasi ngayon, kaya kung titingnan mo ako, Miss Ikes, saan ka nakakita nakakapag-Burakay nang wala kang pera? Saan ka nakakita nakapag-Korea ka? Because ang laman ng wallet mo, 500. You're surrounded with good friends, di ba? Yun nga ang inaano ko. Oo nga, no. Hindi ka pa ba masaya? Binibigay ko na sa'yo lahat, di ba? Pag wala kang bigas, may darating. Yung ganon. Nakapag-Dubai ako, 500 pesos ang laman ng wallet ko. Umuwi ako, may 25,000 ako. Pero doon ko na kaya hindi mo ko ginaganon kasi baka mag-iba ako. Baka so ngayong alam mo na, Tita Jex, na ang Panginoon ay sinasabi, baka mag-iba ka. Paano mo i-correct yung sarili mo na hindi ka dapat mag-iba? Ay, minsan inaano ko rin yung sarili ko. Ay, Lord, minsan pag sa friendship natin, meron tayong mga nakakaaway, mga hindi masyadong kakaintindihan. Minsan tinatanong ko yung sarili ko, ako bang masama? Marami na ba akong kaaway? Siguro naman hindi. Kasi hindi naman ako naging masama sa kanya. Kasi di ba ganun yun, Miss Ikes? Pag marami ka ng kaaway, ikaw nang may problema. Hindi na sila, di ba? Pag silang maraming kaimbiyernahan, silang may problema, hindi ikaw. Huwag mong aalisin ng isang dasal sa buhay mo kasi yan ang nag-guide sa'yo at magli-lead sa tamang daan. Yes, at saka parang ang peaceful pag nagdadasal ako na pag nakatulog ako, hindi ako isip ng isip. And with that, Tita Jex, I'd like to thank you for sharing your story with us. Kasi nga, ang dami natutunan sa story mo na sabi ko nga, bumagsak ka, bumangon, eto bumabangon ulit, pero hindi mo nakalimutan sa journey mong yun ang magdasal at umasa sa Panginoon. Kasi no one is above God. Lahat naman tayo dumadaan sa sitwasyon na talagang malungkot, diba? And minsan, ikaw nga sabi mo, lumaki yung ulo mo, at least, alam mo ngayon, sa sarili mo, diba? Alam mo yung babaguhin, diba? It's never too late, diba? Sabi nga, habang nabubuhay tayo, it's an opportunity to make things better. Kaya nga, diba sabi ni Mama Ogs, every gising is a blessing. Is a blessing because it's a blessing because it's a chance to make things better, diba? Tita Jex, gusto namin i-end tong interview ng masayang note. Magi-games tayo, diba? Kala ko naman, dahil dyan, may surprise kami sa'yo, andyan si siya pala kakausapin. Meron tayong game. Eto, meron kaming hinanda para sa yung mga pangalan ng close friends mo. And kailangan mo silang bukuhin whether you like it or not. So, meron ako mga katanungan dito. Kapag yung tanong na yon best describes this person, itaas mo. Pag ayaw mo silang bukuhin, iinom ka ng shot. Okay? Sige, ganyan para makita ko. Yes. Pakita natin yan. Kung magkakaproblema ka sa pera, sino sa kanilang uutangan mo? Ito. Ay, talaga si MC, bakit? Generous? Oo. Pag nilapitan mo siya talaga, para saan, ganyan-ganyan. Pero MC, wala pa ako utang sa'yo. Never pa ako nangutang dito. Kasi ang tingin sa akin ito, magaling ako sa pera. Ay. Next question. Sino sa kanila ang mas ipagkakatiwala mo ang jowa mo if ever magkaroon ka? Lassie, why? Tingin mo, Miss Sira ulo! Sige. Lassie! Alam naman ni Lassie, iwanan ko yung jowa. Miss Ike? Sabihin nung jowa. Baka ipet siya. Alam ni Lassie yan. Sino sa mga kaibigan mo ang pinakadugyot? Actually, wala sa kanila. Inom ka na lang. Meron talaga, pero ayoko naman. Baka naman masakit. Mabait siya sa akin Initials? Hindi na siya dati kasi. Pero blind item na lang natin. Hindi, dati ganun siya. Pero nung nasama na sa mga... okay na. Okay na. Uminom ka dahil ayaw mo siya ibuko. Ayoko nga. Pero nasa vlog ko hanapin. Hanapin yun. Next question. Sino sa kanila ang pinakamaharot? Si Chad? Oo, si Chad Quinez? Kasi si Chad parang pag naghaharot, parang serious. Yung parang pag may hinarot siya, siseryosohin. Yun ang tingin ko sa kanya. May puso? Oo, parang pupusuan. Talaga? Agad-agad? Next question. Sino sa kanila ang nakikipag-away dahil sa lalaki? Parang eto, kaya niya. Si Petit? Oo. Parang kaya niya. Petit. Kasi parang, hoy, hindi ka ba natatakot sa akin? Parang tingin ko lang, pero hindi ko pa naman siya na-witness na ano. Next question. Sino sa kanila ang pinakamabaho ang kwarto? Ay, inom na lang ako. Pero dati rin yun eh. Yun din yun, isa lang din. Kaya lang nung nasama nga sa amin. Nandito.
Yeah. Wala, Miss Ag. Sinungaling Inom ka. na lang tayo. Sino sa kanila sa tingin mong may experience sa babae? Parang ito. Totoo ba? Si Chan. Oh my God. And, oh my God. Ito kasi parang carry niya rin. Si MC. At saka gustuhin kasi to. Ito, gustuhin. Si MC. Oh, cutie pie nga si MC. Lapitin. Ang maganda lang kay MC, hindi makasarili. Bawa, oy, lalabas kami ni ganito. Sama kayo, kakain kami. Ganon. Cutie pie nga si MC, no? Timo, nabetan. Oo. Nakikita na ako kay MC diba? kasi yung hair niya parang... Pero kamukha niya yung presidente na. Oo nga! Saka cutie pie, di ba? Sino sa kanila ang kuripot? Wala. Ay, ito. Si Lassie? Oo, pero alam mo, yung mayaman na si Lassie. Oo, pero kuripot to. Talaga? Oo, kuripot, pero hindi naman yung pamilya nila, kakain daw sila. Sabi ko, saan? Chinese restaurant. Sa Chowking, kumain sa Chowking. Chinese restaurant naman. Pero sabi ko, wow, grabe ka naman, pamilya mo yan. Hoy, Chowking, Hong Kong naman. At least, di ba? Pero ito pinaka-kuripot. Last question. Sino sa kanila ang... Last na, ang dami pa! Sino sa kanila ang pinaka-mael? Parang ito. Si MC din! Oo, tsaka pinakamaluwag to. Alam naman niya yan. Ay, sinagot niya to sa vlog ko, Miss Ai. Totoo? Oo. Oh my God. With that, Tita Jegs, invite mo naman sila sa vlog mo at sa mga ganap mo. Ayan. Punta po kayo sa aking YouTube channel, ang Tita Jegs. At sa Showbiz Update. Yes. Tita Jegs, thank you ha. Thank you rin, Miss Ai. Kasi hindi ko akalain na sa likod pala ng lahat ng mga postings mo. Minsan pa nga, naalala mo, pinagsabihan kita, may ipapadelete akong post mo. Kasi kahit hindi tayo nagkikita, kayong mga alaga ni Mother O, nakatutok din ako kasi feeling ko parang kapatid ko rin kayo, ate-ate ako. So masaya ako na ngayon nasa aspeto ka ng buhay. Wala sa itsura mo na maging madasalin, pero madasalin ka pala. Kaya so maraming natutunan ng viewers natin sa buhay. Ang tingin nila sa akin malandi. Oo, hindi pala, no? Hindi pero alam mo, ngayon ko lang napansin, may hawig ka pala sa isang artista, Jeneline Mercado. Oo, ang dami nagsasabi. Oo. Pero yung ano ko raw, Dennis Trill. Yun na nga. Ano ka, Jeneline? Pero ito, Dennis Trill. Ladies and gentlemen, Tita Jegs. Thank you, Miss Ai. Thank you.